kanya-kanyang labas ng kanya-kanyang video ang Pilipinas at ang China. Ang China talagang pinagdidiinan na ang Pilipinas daw ang irresponsable, no? Siya pong bumangga, provocative, 'di ba? So tayo, of course, pinaninindigan po natin, may kanya-kanyang labas ng video. What do you make of what happened? Bali, we're counting two incidents po, no, ng sagian. Unang-una ho, ang first issue na i-raise natin, bakit sila nandyan? Bakit sila nangaharang? International waters ho yan. Exclusive economic zone ng Pilipinas. Bakit nila hinaharang yung ating resupply mission? Ayun ho, unang-una ho, sinasabi na ho ng July 12, 2016 Arbitral Tribunal, walang karapatan ng China na angkinin ang South China Sea. It's still an international water. Walang basihan yung kanilang 9 at ngayon tinatawag ng 10-dash line. Okay. So tandaan ho natin, no, na ano ba yung ambisyon, ang goal ng China, bakit nila hinaharang? Ang ebidensya ho dyan, ang sagot ho dyan, tignan ho natin yung mapa na nilabas nung Chinese Ministry of Natural Resources last September ho. Tingnan lang ho natin yung 10-dash line na nilalagay nila na inaangkin ho nila na napakalaking porsyento ho ng South China Sea at West Philippine Sea. At makadidinig nyo ho sa mga exchanges nila, sinasabihan ho nila, even sa kanilang release, kanila ho yung Ayungin Shoal, may gumawa sila ng pangalan, nag-invento sila, sinasabi nila humingi tayo ng permission. Hindi ho dapat tayo humingi ng permission at hindi ho sila dapat nandun dahil international waters ho yan. Yeah, oo. So, regardless, no, I mean, sa atin nga, we're claiming, of course, we're saying that that's ours. China is, on the other hand, also saying na sa kanila yon. Pero yung pagbabangga po ho ba, was that already to provoke? Or can we give them the benefit of the doubt na nadaplisan? Kumbaga, sabi ko nga sa dalawang kotse, na ano ka, na yung bumper mo, no, yung siguro na hindi ka nakapreno kaagad, mukha ko bang sinadya at ito ba ang umpisa na ng provocation? Kumbaga, we expect bigger things, more violent, more confrontations to happen? Unang-una, hindi ho to, let's consider it as an escalation. Okay. Pero nag-send na ho sila ng mga signals. Mga 2 weeks ago ho, naglabas ho yung kanilang foreign ministry ng position papers. Una, sinasabi kanila ho yung Scarborough Shoal. Pangalawa, kanila ho yung Ayungin Shoal na sinagot ho ni dating Associate Justice Antonio Carpio at ni Professor J. Batong Bakal. Una-una, sinasabi ho natin na hindi nyo pwedeng angkinin yan, hindi yan pwedeng considered na teritoryo dahil mga land features ho yan. So ayan din ho sinabi ng Arbitral Tribunal, hindi yan mga isla, hindi yan teritoryo, land features yan. Bakit nyo sinasabi? Tapos ganyan, inaano na naman nila yung historic claim, yung undisputable claim. Naglalabas na ho sila ng signales. Tapos ho yung sa mga ilang artikulo na lumabas ho doon sa Global Times. May mga Chinese analysts ho na supposed to be hindi member ng gobyerno, hindi member ng partido, na nagko-call na ho ng more, more coercive and more assertive actions. In fact, sa iba sinasabi, dapat nang gamitan ng dahas at ng lakas ang Pilipinas. Kasi ang projection pa nila, napaka-responsable nila at talagang, kumbaga pinagbibigyan lang nila tayo. Nakikita na ho natin na talagang they're already preparing the groundwork for this operation. Saywar na talaga. Tapos yung actual incident ho yan, nilabas na ho nila ng Chinese Coast Guard na na-prevent na ho nila. Yung resupply operation. Nangyayari pa lang ho. Sinasabi na ho nila na prevent. So talagang this is of course an actual provocation. This is a plan. Propaganda. Parang ho to yung, ewan ko kung naalala nyo ho, nung around 2017, nung nagkaroon ho ng suntukan, yung Chinese military ho, at saka yung Indian military, dun ho sa common border ho nila, pinagandahan ho ng China. Talagang binabalak ho nila, no? Tapos ganyan ho talaga. Talagang nasa expansionist mode ang China. Hindi lang ho Pilipinas ang nagiging biktima ng China sa kanyang efforts to expand.